Ang espiritu hindi namamatay, kapatid. Ang namamatay yung laman. Alam mo kapatid, ang espiritu pwedeng mamatay. Yung kaluluwa nga namamatay. Ang unang namamatay ay ang katawan, kapag lumisan ang spirito, maliban na kung didalhin agad ng Diyos, Jesus ang spirito sa langit o impyerno, ay mamamatay talaga ang spirito generalidad na pansamantala. Ito ang tinatawag na rest in peace o dead in sleep sa Hades, hanggang sa panahon na kung gisingin siya ng Diyos, Jesus tulad kay Moses. Ngunit ang pankalahatan paggising ay sa panahon mga araw bago maghukom, kung sa langit ba o impyerno. Ang tanong, kung di karapat-dapat sa langit, di ba ang langit para sa mga pinagpala lang, at di rin karapat-dapat sa impyerno, di ba ang Diyos di magpaparusa ng higit para sa nagawang kasalanan? Ibig sabihin kaya ay ang di na paggising sa sinumang mga spirito? O kaya ipaglaho na ng spirito? Maliban na kung ito'y gisingin pa ng Diyos, Jesus, may ilang mga spirito kiniloban ng Diyos na di namamatay yun yung mga naglahong spirito sa katawan na derecho sa impyerno o sa langit. Si Soriano ang lahat ay di alam kung ano ang kaluluwa. Ang kaluluwa ay ang katangian ng spirito at isipan, iisa lang ang kaluluwa ng sinuman, ngunit gumagana ito sa spirito at isipan. Ito ang nag-uudyok kung ano ang gagawin ng spirito at o isipan, tulad ng Diyos, di ba lalang tayo sa imahe ng Diyos? Ang Diyos ay binubuo ng spirito at isipan, ito ang tinatawag na as, sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 22, nag-uusap ang mga ito bilang iisang Diyos, ay nag-uusap sa bawat isa sa pamamagitan ng kanilang iisang kaluluwa na gumagana sa kapwa isipan at spirito. Sa tao ito'y nagaganap sa pagmumuni-muni, yung sinasagot ng isipan yung sarili niya, na ang pangunahin ay ang spirito.